Nagpupuri kami, nagpapasalamat, dumakin dakilamang banal ngayong gabi sa aming prayer meeting na muli makaugnay kami sa iyo sa pag-aaring banal na salita at pananalangin. Salamat sa bawat kapatid, bawat isa na nandiyan sa kanilang tahanan, nandiyan sa kanilang gadget para sumaybaybay po sa prayer meeting ng iglesia. So yun namin pinagkatiwala ang gawain nyo na kayo po ang sa magpala sa iyong banal na salita at puspusin kami ng kaalaman, talino sa mga espiritual na bagay na aming pong pag-aaralan. Sa pangalan ni Kristo na aming Diyos tagapagligtas, sa gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po sa bawat kapatid. Muli nandito tayo sa ating prayer meeting sa kalagitnaan po ng linggo. At ang ating pong pag-aaralan sa buwan po ng October ay yung Iglesia ng Panginoon Kristo, the Church of the Lord Jesus Christ. October 25 na po tayo. At pag-aaralan po natin ngayon ay ang dalawang ordinansa sa Iglesia ng Panginoon Kristo. Two ordinances given by the Lord Jesus Christ. So ating passage sa teksto, Gawa 2:38 hanggang 42. Sa ating pong babasahin, sinabi nga ni Pedro sa kanila, magsisi kayo at hayaang magbautismuhan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo patungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak at kanilang lahat na mga nasa malayo, ganun man karamihan ang tatawagin ng ating Panginoon Diyos. At marami pang ibang mga salita siyang nagpatutuo at nagsumamo, nagsabi, dapat kayong maligtas mula sa likong lahing ito. Kaya nga, sila na may kasiyan tumanggap sa kanyang salita ay nabautisman at naidagdag sa kanila ang may 3,000 kaluluwa sa araw na iyon. At sila ay matatag na nagpatuloy sa turo ng mga apostol sa pagkikipagkisa, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Sa ating pong introduction o pasimula, ang bautismo sa tubig ay isang napaka-controversial na turo sa mga nasabing Kristiyanong iglesia, yung tinatawag natin evangelical groups. Sa buong bansa natin, lalo na sa mga naglilitaw na turo, hindi naman base sa banal na kasulatan. Sa mga protestante na grupo, ay dahil nanggaling sila sa RCC o Roman Catholic Church, ay dala-dala nila ang pagbabautismo sa mga bata, lalo na sa mga sanggol pa lang. Datapos sa banal na kasulatan, ang mga bata o sanggol pa lamang ay hindi binabautismuhan, bagkus sila inihandog sa gawain ng Panginoon Diyos. Sa buhay ng Panginoon Jesus ay magandang tanawin natin ang halimbawa sa Gawa 2:22 hanggang 23 hanggang 27. At na nagkaroon at nang nakaraan ng 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan. Ay siya'y tinawag ng anghel bago siya pinagli sa tiyan. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis sa linsulod sa kautusan ni Moses, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat ng kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawagin banal sa Panginoon. Versikulo 27. At siya'y napas sa templo sa Espiritu at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang upang sa kanila magawa nila ang naukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. So ito yung paghandog sa Panginoon Jesus, dinala sa templo at bata pa siya. Kaya sa Biblia, walang batang binabautismoan. Napunta na tayo po yung unang katuruan ng bautismo sa Bagong Tipan. Doctrine of Baptism in the New Testament. Si Juan Bautista, ang forerunner ni Kristo, dumating ng aral at nagbautismo. Marcos 11, versikulo 30. Ang bautismo ni Juan, ito ba'y mula sa langit o mula sa mga tao? Sagutin niyo ako. Kaya tinanong ni Jesus sa mga eskriba at pariseo, hindi sila makasagot.
Kasi takot sila sa mga tao. At alam ng mga tao, ang bautismo ni Juan ay galing sa Diyos. Kaya tinanong niya silang, bautismo ni Juan, ito ba'y mula sa langit o mula sa mga tao? Maraming sumunod na bautismo ni Juan, multitude come to be baptized by John. Sa Luke 3, verse 7, sinabi nga niya sa mga karamihan, magsilabas upang mga pagbautismo sa kanya. Kayong lahi ng mga ulupong, sino sa inyo nagudyok upang tumakas sa galit na darating? Si Juan ay nagbautismo ng mga namumunga ng pagsisisi sa Marcos 1, Kapitulo 4. Dumating si Juan na nabautismo ng sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi at sa kakapatawad ng mga kasalanan. Yan si John the Baptist, siya po ang forerunner ni Christ at siya rin ang nagbabautismo na. Ang kahulugan ng bautismo, punta tayo sa letter B. Ito ay nangahulugan ng pagsunod sa utos ng Panginoon Kristo. Sa Marcos 16, versikulo 16. Siya na sumampalataya ay mababautismohan at maliligtas. Ngunit siya hindi sumampalataya ay hatulan. Okay, so nangahulugan to sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Number 2, ito ay nangahulugan ng pagsunod sa halimbawa ng Panginoon Kristo. Looking on the example of Christ. Matthew 3, versikulo 16, at nang si Jesus ay nabautismo ang kagad, siya umaon mula sa tubig at narito, nabuksan ang kalangitan sa kanya. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumababang katulad na isang kalapati na dumadapo kay Jesus. So kung si Jesus Kristo nagpabautismo bilang ating Panginoon Diyos tagapagligtas na nagkatawan tao, sino ba naman ako para hindi sumunod sa halimbawa ng Panginoon o sa turo ng Panginoon? No? Yun yung una, dahil turo. Ito naman yung pinakita yung set of example. Number 3, ito ay nangahulugan ng pagtupad na buong katwiran. It means fulfilling all righteousness. Kaya pagbautismo, no, sa Matthew 3:15 o Matthew 3:15, ngunit sumagot si Jesus at kanyang sinabi, payagan mo na ito ay mangyari ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang tuparin ang buong katwiran. Kaya pumayag si Juan. Siyempre si Juan, ayaw niya siyang bautismoan. Alam niya siyang anak ng Diyos. Pero dahil sinabi ni Jesus, dapat ay matupad, fulfilling all righteousness. Kaya yung righteousness is fulfilling your obligation. Nagiging righteous ka. Kung umutang ka ng 1,000, sinabi mo, babayaran mo sa Sunday, tapos binayaran mo, you fulfill all righteousness. Kasi tinupad mo yung pangako mo. Ngayon, kung susundin mo yung utos ng Diyos, yan means fulfilling all righteousness, no? Yan, upang tuparin ang buong katwiran. Okay, punta po tayo sa pang-apat. Anong kahulugan ng bautismo? Pang-apat, ito'y nangahulugan ng pagkikipag-isa sa tatlo po yan. Roma 6:3-5. Hindi ba niyo nalaman na ang lahat ng mga nabautismo kay Kristo ay nabautismo sa kanyang kamatayan? Yun ang una, no? Kaya tayo ay nilibing kasama niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan upang kung paano ibinangon si Kristo mula sa mga patay sa pamagitan ng kalwatian ng Ama, sa gayon din paraan ay dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo ay nakasama sa wangis ng kanyang kamatayan, magiging gayon din tayo sa kanyang muling pagkabuhay. So ito yung last na meaning, no? Ang kahulugan ng bautismo, identification, no? With Christ, sa kanyang pagkipagka sa kanyang kamatayan, identification with Christ with His death, sa kanyang pagkalibing, with His burial, sa kanyang pagkabuhay na muli. Identification in His resurrection. Kaya yung binabautisman po talaga, symbolically yan, hindi binabasa ang ulo o binunagasan ang ulo, nilulubog eh. Yan, nilulubog ka. Kaya identification with Christ with His death. Namatay, tapos nilibing, tapos nabuhay maguli. Yan, kaya symbolically yun eh.
Kaya ang bautismo dapat sundin ang turo ng Biblia, ang kahulugan nito ay napakalaga. Ang ating po nabanggit na sunod-sunod, no? Yun, ito'y utos ng Panginoon Yesus. Ito ay pinakita ng Panginoon ng halimbawa. Ito ay pagtupad ng buong katwiran. Then, ito ay nangahulugan ng pagkaisa sa kanyang pagkamatay, sa kanyang pagkalibing, at sa kanyang muling pagkabuhay. Okay? Then lastly, ito ay nangahulugan ng pakipagkasa sa katawan ni Kristo. Kaya pag nagpabautismo tayo, ibig sabihin ng baptize to put into the body. Isasama ka sa local church dito sa Project 6, sa First Baptist of Manila, kung magpapabautismo kayo. No, it means association with Christ's body, with the believers inside the church. Yeah. Kasi ang church naman talaga mga tao, hindi naman itong building. Unang Korinto 12, versikulo 13, sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu ay binautismo tayong lahat sa isang katawan. Yan ang iglesia, body of Christ. Kaya ang mga Hudyo man o Grego, kahit ang mga alipin o mga malaya, ang lahat naman ay pinainom sa isang espiritu. Yan, no? Yan ang hulugan ng pagkipag-isa sa katawan ni Kristo. Okay, punta tayo po yung paano tayo dapat bautisman. Sa kaninong pangalan tayo ay dapat bautisman? In what name? So Matthew 28, verse 19, kaya sa iyong paghayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na binabautisman sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Yan, no? Yung bautismo na binabautismo ka sa one God in three person, Trinity. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Yan ang turo ng Biblia, no? Hindi yan turo ng simbahan, ng sino pa man. Siyempre tayo dito sa church, ginagamit natin kasi yan ay tinuro ng Panginoon sa Bible, sa Matthew 28:19, sa pag-fulfill ng Great Commission. Okay, punta tayo yung sino ang pwede ng bautismuhan? Kasi hindi lahat naman na gusto magpabautismo, pwedeng bautismuhan. Hindi naman bawat pumunta diyan sa gate, pumasok dito sa chapel, sabi niya, Pastor, gusto mong bawat. Hindi po ganun eh. Merong standard o may tuntunin ang Panginoon na binigay niya, no? Okay, pag-aralan po natin ang katlo, sino ang pwedeng ng bautisman? Yaong nakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesus at sumampalataya. Yung Mark 16, verse 16. Siya na sumampalataya at nabautisman na maliligtas, ngunit siyang hindi sumasampalataya, hindi atulan. Siyempre, hindi pwedeng bautisman, hindi pa nakaalam o ng Ebanghelyo, hindi pa nanampalataya sa Panginoon. Kailangan niyan, makilala niya muna ang Panginoon. Siya ay nanalig. Willing siya na sumunod, maging bahagi ng kapulungan ng Panginoon. Yung mga nagsisi at sumampalataya sa Panginoon Kristo, siya mismo ang nagnanasang sumunod sa bautismo. Dito po sa Gawa, 2, versikulo 38 at 40, merong isang eunuch dito, bating, na binagi na ni Felipe ng salita ng Diyos. No? At dito naman sa Gawa 2:38 hanggang 41, ay si Pedro ang nagbahagi na nakinig sila sa salita ng Diyos. Kaya nung tinanong nila, mga kapatid, sabi na, mga Ginoo, ano nga aming gagawin? Ito sinabi ni Pedro, magsisi kayo at hayaang mabautisman bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo patungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Tatanggapin niyo ang kaloob ng Banal na Espiritu. Verse 41, 41, kaya nga sila na may kasiyang tumanggap sa kanyang salita, tinanggap nila yung gospel, ay nabautisman na dagdag sa kanila may 3,000 kaluluwa sa araw na yun. Yung mga naturuan ng salita ng Diyos, yung nakinig ng gospel, silang nanampalataya at gustong sumunod sa Panginoon. Kaya tinanong nila, no, kay Pedro, anong aming gagawin? Kaya punta na tayo doon sa paano dapat tayo bautisman. Ito yung mode of baptism. Paano ang paraan ng pagbabautismo? Sa isang ilog na may maraming tubig kung saan
siya ay dapat ilubog sa tubig. Ito yung baptism kasi means siya sa Greek word ay baptizo, to immerse. Kaya ang baptism talaga, immersion, ilulubog ka talaga. Kaya mga nabaptize na binasa ang ulo, no? Pinaliguan ang ulo, hindi yan symbolical at saka biblical meaning. Kasi ang meaning ng baptism is to immerse. Okay, ang halimbawa ng Panginoon Jesus na siya ay bautisman sa ilog ng Jordan. Matthew 3, 13 hanggang 17. Sa panahon yon, mula sa Galilee patungo sa Jordan, si Jesus ay pumunta kay Juan upang mabautisman sa kanya. Ngunit sila pinigilan ni Juan, nagsabi, ako ang may kailangan na iyong bautisman, subalit ikaw lumapit sa akin. Ngunit sumagot si Jesus sa kanyang sinabi, payagan mo na ito ay mangyari ngayon sapagkat ganitong nararapat sa atin upang tuparin ng buong katwiran. Kaya pumayag si Juan. At nang si Jesus ay nabautisman, gagad-agad siyang umahon mula sa tubig. O galing siya sa tubig. O. No? Buong katwiran. Si Jesus nabautismo, umahon siya sa tubig. At narito, nabuksan ang kalangitan sa kanya. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumababang katulad ng isang kalapati at dumapo kay Jesus. At narito, ang isang tinig mula sa kalangitan nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ayan, no? Kaya yung obedience ni Christ talagang pinakita niya siya yung Messiah, siya yung Kristo. Siya ang anointed as prophet, priest, and king. No? Siya ang pinangako ng Diyos na darating ng Diyos, anak na magkakatawan tao. Kaya sabi ng Ama, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Siyempre tayo rin, pag sumunod tayo sa water baptism, dahil naintindihan natin ang gusto ng Diyos, tayo nanampalataya sa Panginoon, alam na natin na gusto ng Diyos iwanan yung maling pananampalataya, maling reliyon, susunod sa tamang grupo at tamang paglilingkod. Siyempre kalulugdan din tayo ng Panginoon. No? God will be pleased when we follow Him in the water of baptism as the Lord commanded it. Pansinin natin ito yung nabanggit ko na una kanina, yung bautismo ni Felipe sa nabating, no? Ang bautismo ni Felipe sa bating. Sa Gawa 8:36 hanggang 38. Habang sila'y naglalakbay sa daan, nakarating sila sa dakong may tubig at sinabi ng kapon. So ito hindi naman naglalakbay lang sila, kundi sa simula doon sa unang verse sa taas, sinisiran na ni Felipe ang bating. Tinanong niya nga, sino ang nandito? So binagi niya ang Panginoon Jesus. Galing sa aklat na Isaiah. Tapos naglalakbay sila, sabi ng bating, o yung kapon, sabi, tingnan mo, may tubig. Ano ang dumadlang upang ako ay mabautismuhan? So merong requirement sa taong dapat i-baptize o yung gusto magpabaptize. Ngunit sinabi ni Felipe, kung sumasampalataya ka ng buong puso ay maaari kang bautisman. At siya sumagot at sinabi, tingnan yung sabi ng bating, sumasampalataya ko na si Kristo ay anak ng Diyos. Isipin mo, pagkarinig niya ng gospel, no? Sumampalataya siya sa anak ng Diyos. Siyempre, kilos siya ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu. Kaya niutos niyang patigilan ng karwahe, at lumusing sila sa tubig, o silang dalawa. Kapwa, si Felipe at ang kapon, at siya kanyang binautisman. Yan ang mode of baptism. Yung kay Christ, tapos yung kay kapon o yung bating, ganun din, no? Bababa ka sa tubig, ilulubog ka. Okay, purihin po ang Panginoon sa ating aralin. Sana'y nakaalam tayo. Kaya purihin ang Diyos sa mga candidate for baptism, sa mga nasa pangalaga ng ating si Pastor Mendoza na kanyang tinuturuan, inahanda sila, no? Sana lubos yung maintindihan at maunawaan na ito ay kalugod-dugod sa Diyos. Siyempre, dapat maintindihan natin para ang ating pagkilos ay magbigay din kapurihan sa Panginoon. Kasi sabi nga ng Panginoon sa John 8:31, when you know the truth shall set you free. Dapat napalaya tayo sa maling nakamulatan, sa maling nakagisnan, sa maling pamumuhay, susunod tayo sa Panginoon sa tama at gusto ng Diyos, na tamang pananaw at pagkaintindi sa bautismo ng tubig. No?
Dadako tayo ngayon sa prayer time at announcement po sa darating pong vesper hour sa gabi ay ang oras na po ng vesper hour natin ay alas 6. 6 na po, hindi na 5, no? Para yung hapon na gawain ay maraming oras tayong iukol sa mga gawain po. Ang pag-outreach, pag-follow up, no? Mga fellowship, ganun. So, 6 sharp na po, 6 p.m. ang vesper hour. Huwag po natin kalimutan. Baka hanapin nyo rito alas 5 pagdating nyo sa ating iglesia. So, ang vesper hour, simula po sa Sunday, ay gaganapin na po ng 6 p.m. Okay? Pag-pray din natin mga young people na tipon-tipon, maganda, para magkaroon na po ng regular na pagtitipon sa November, then sa December, may handa rin po sila sa camp. Panalangin natin yan. Magkaroon po sila ng camp. Dito lang po sa ating compound, maraming mga 2 hanggang 3 araw. So yung atin ay paghanda at dulog sa Panginoon. Tayo po manalangin para sa ating iglesia, sa gawain po ng Panginoon sa FBCM at sa ating pong bansa. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin na kami pwedeng dumulog, lumapit, humingi, dahil ito ang iyong inutos sa amin. Tunay sa iyo kami nagtitiwala at nilalagak ang iyong pong iglesia, ang First Baptist Church of Manila. Sa kanyang activity po sa darating na linggo, ganun din po, Panginoon, ang early morning worship, ang Sunday school, ganun din po, Panginoon, ang mid-morning worship at vesper hour na mag-adjust po ng time ng 6 p.m. Tulungan niyo po ang bawat kapatid na tatayo, mag-MC, bawat kapatid na tagapagsalita o speaker niyo, gamitin niyo silang mightily, Lord God, Father. Ganun din, Lord, ang mga taong mag-a-attend, mga kapatid, makikinig sa early morning worship, sa Sunday school, sa mid-morning worship, at sa vesper hour, ay tulungan niyo pong lumago sila, tumibay, makaunawa, at lalong matuto sa iyong banal na salita. Pinanalangin namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na may mga karamdaman na, mga kapatiran namin nasa senior citizen age na nandyan na po yung sabi natin ng mga karamdaman, Ama, sa iyo namin pinagkakatiwala. Yung kanilang kalalagayan, sitwasyon, pangailangan, comfort, strength, isustain nyo rin sa kanilang family, lalo sa pag-alaga sa kanila, Panginoon Diyos. Pinapanalangin din namin, dakilang Diyos, ang mga outreach ng iglesia, ganun din po sa amin pong home Bible study na ginagawa sa mga bahay-bahay, ganun din sa internet, maging kay Pastor Nasita sa Bible study niya sa Qatar, ganun sa Amerika, sa Bible study ko nitong Friday sa Middle East, Panginoon. Kayo po ang manguna patuloy, may pagpatuloy ito, marami pang kaluluwa ang matuto, maalagaan, at makapaginig na yung banal na salita. Maging po yung mga Bible study na namin pinupuntahan, kayo po ang magpalagod, magpatibay, mga outreach. Pinupuntahan na Pastor Boy, Sister Sally, pinupuntahan din namin dito sa UP Bliss, kasama siya na LB, Sister Rina, Mina at Sister Rodelia at Siglo, na sila nagtuturo sa mga bata at kami rin po ni Pastor Jess sa matatanda. Salamat, Panginoon, sa matatag na pagpapatuloy na pakinig ng mga kapatid dyan na kung tutusin pinilisang buhay na isang iglesia. Salamat din, Panginoon, sa gabay patnubay nyo, sa mission outreach nyo, sa dako po ng San Mateo, tuwing alas 8 pa ng umaga hanggang po alas 10. Sa pamilya po ng Tingson family at sa pamilya ni Sister Lani Dancel, Panginoon. Salamat sa mga response ng kanyang mga anak at sa mga kapatid na gusto na rin sumunod sa tubig ng bautismo sa mission nyo po sa dako po ng San Mateo. Maging po isang request po ni Brother Doming na ma-reach out ang kanyang mga mahal sa buhay sa Manila Hills dyan po sa Montalban at ang kanya rin mga mahal sa buhay dito po sa dako po ng Muñoz Baisa. Kayo po ang maganda, kayo pong kumilos, kayo po magbigay ng mga manggagawa nyo. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang regular Thursday class na nagpatuloy. Kami po ay dumudulog ng kaalaman, talino at mga nag-commit naway dumating sila sa oras ng alas 8 ng pag-aaral at sila po ay maging masigasig na magpatuloy. Tulungan niyo rin po ako na nagtuturo at ganda si Pastor Nasita
na magamit po kami sa kaalaman, talino, at panguna ng banal na Espiritu sa mga aralin, lalo sa mga Bible Truth Illustrated at sa Gospel ni Christ, na dapat naming ma-enhance sa kanila. Bawat magulang o tatay ay magkaroon po ng kaalaman sa pagtuturo. Sila po ang pastor sa kanilang tahanan o pamilya. Pinapanalangin ko rin, Panginoon, ang gawain niyo po na dito po sa Bible study sa mga kapulisan sa Sikatuna, pangunahan si Pastor. Nandun ang pagdadrive po ni kapatid na Edgar tuwing Sabado ng umaga para alagaan, turuan ang mga women of uniform na ihanda po ng aming gobyerno. Kaya salamat sa mga opportunity to share thy holy words. At pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming mga missionary sa local area sa Luzon, Visayas, Mindanao, na sinusupport po ng Iglesia, na magpatuloy sila maging matibay, matatag, at magamit mo sa iyo pong ubasan. Ganun, Panginoon, ang mga Bible school, seminaries, na sinusupport din ng First Baptist Manila sa Mindanao, sa Muslim area, sa Visayas, ganun din po dito po sa Luzon, na nabukas sa Lubao, sa Pangunahing Pastor Willie De Leon, at kami bahay, at ganun din po doon sa Quezon na Nueva Ecija, sa panguna po ng iglesia po ni na Pastor Lucio Bagan. Salamat, Panginoon, sa mga estudyanteng tinitrain nyo, inanda nyo, sa ubasan nyo, naway magkaroon sila ng kompletong kaalaman at maging kagamit-gamit sila, maging future silang manggagawa yung pastor, missionary at evangelista. Pinanalangin din namin, Panginoon, ang mga missionaries na abroad, maging po si Pastor Sidet sa Cambodia na nagtitext siya, nagre-report ng kanyang mission out activities sa Cambodia, sa Phnom Penh. Ganun din po mga magawa niyo sa Thailand, sa Vietnam, sa Laos, ganun po sa Bangladesh, Panginoon, na may gawain din po kayo doon na missionary sinusuport ng iglesia. Ganun din po ang missionary sinusuport ng iglesia sa dako po ng Tel Aviv sa Israel, si Pastor Morales. Naway ingatan nyo rin siya, lalo sa medyo may kaguluhan po ngayon sa dako po ng Israel. Pinapanalangin din namin ang mga churches, missionaries, and Bible school and seminaries sa Amerika na nagpapatuloy sa fundamentalism at Trinitarianism. Naway, patatagin niyo sila, tulungan sila, Panginoon, maging matibay at tumayo sa katotohanan. At kasama naming tumatanaw sa pagbabalik ng Panginoon, ay makita nyo kami nagtatapat kasama ng yung mga pangako aming tinuturo. Samahan nyo rin po, Panginoon, ang Iglesia sa kanya rin pong pangunguna sa bawat kapatid na nabaptize na, naway ma-disciple sila sa kanilang murang kaalaman sa pag-akbang sa pagbaitan ng pagiging mananampalataya, ma-enhance sila steadfastly sa church para maging effective din sila pagdating ng panahon. Salamat sa mga Sunday School ng church sa CE na patuloy yung ginagamit sa bawat department. Naway gamitin sila mightily with all wisdom, strength, and good health, Father God. Kaya pinagpre-pray namin ang iglesia sa iyo na tunay kung wala kayo, wala pong magawa. Pinapanalangin din namin ang hanap buhay, negosyo, trabaho ng bawat kapatid na member ng First Baptist Manila, gamitin sila mightily. Salamat sa kanilang support financially, sa kanilang pag-a-attend, sa kanilang kagalakan lumago, sa kanilang rin po pag-handle sa kanilang family with Christian ethics and biblical principle leading them. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mighty works sa amin pong iglesia dahil kayo pong Diyos na tapat, makapangyar sa lahat, Diyos na hindi nagbabago. Pinapanalangin din namin, dinudulog sa iyo, Panginoon, aming bansa, ng aming Pangulo, si President Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Tulungan siya sa kanyang health, sa wisdom, at knowledge niya to run our government or our country. Sampo na kanyang pamilya, bigyan sila malakas na kalusugan kaysa ng kanilang health. Maging po, Panginoon, ang bawat isang nasa kabinete niya, naway po, magamit niyo. At pangunaan niyo po, Panginoon, na maganap nila ang kanilang responsibility, mga work, para maging effective sila sa task binigay ng Pangulo, lalo na sa area po ng amin food production sa agriculture, sa area po ng DILG,
Masugpo ang kriminalidad, lalo na po ang drugs, ang pag-abuse po sa mga kabataan at kababaihan ng mga masasamang elemento. Tulungan niyo rin po ang aming PNP na patuloy po magkaroon po ng integrity at wisdom din po sa kanilang pangunguna sa aming pong mga mamamayan sa bawat barangay, sa bawat bayan at bawat probinsya at syudad. Pinapangunahan niyo rin po ang DND sa panatili ng peace and order sa buong bansa. Simula sa Mindanao, Visayas, Luzon, lalo na po ang area ng West Philippine Sea, nagiging problem namin sa amin pong kapitbahay, ang China. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming pong Department of Health sa panguna sa mga karamdaman, sakit, pag-alaga sa mga kabataan, bata, lalo sa bawat barangay, ang pagtaas din po ng dengue at ang pagtaas po ng mga karamdaman ng sipon at ubo. Pangunahan niyo rin po, Panginoon, ang aming Department of Education na way lalong maging effective po siya, si Vice President Sara Duterte, para ma-enhance siya maigi ang edukasyon sa mga kabataan. Lalo po ang mga bata pa lang, mga sa elementary hanggang high school, senior high hanggang po sa college level, na sila po inahanda na maging professional, naway ma-enhance din po sa kanilang puso at buhay ang nationalism ay siyang pagmamahal sa bayan, siyang pong maituro. Maging ang ready po sa mga youth sa college ng ROTC naway ma-implement po, Panginoon. Pinapanalangin din namin, dakilang Diyos, ang mga adjustment na gagawin po ng aming pong edukasyon. Naway tulungan niyo po ang aming pong DepEd Secretary. Salamat, Lord, may panalangin din namin ang aming pong bansa sa mga darating na eleksyon. Itong October 30, ang barangay at SK naway maging maayos, maging mapayapa at magkaroon po ng full support at magboto po ang mga citizen po ng aming bawat area, ng aming barangay, bayan at probinsya at mga syudad. Tulungan niyo rin po ang COMELEC, maging po ang mga guro na tutulong, mag-assist. At sa mga magulong lugar na marami po ang hinanda ng mga kapulisan, mga member po ng AFP, ay naway magamit sila sa mga area na medyo risk, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, na kayo pong aming Diyos nakikinig, nakakalam ng aming mga panalangin. Kayo po ang Diyos tumutugon sa aming mga prayers. We thank you, we praise you, we give you all the glory and thanks for using us in thy ministry because of thy grace and mercy and loving kindness. Help us, Lord, in our weaknesses. Help us, Lord, in our prayers. And lead us, Lord, to fulfill thy great commission with joy and time to be given to you, Father, Lord. Salamat sa gabi na minsan pa nagsama-sama kami daong palad sa iyong gawain sa punong panalangin. Dahil ito aming dalangin na ipasalamat, pagpupuri, pagdakila sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, na aming Diyos, Panginoon tagapagligtas, sa kapangyarihan gabay ng banal na Espiritu. Amen.